Sa estado ng buhay mo ngayon, paano ka nagiging tagapagdala kay Jesus na Panginoon? Purihin ang Diyos sa pagdiriwang natin ngayon ng kapestahan ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo. Tanda ito ng pagsang-ayon ni Maria at Jose sa kalooban at plano ng Diyos na maging masigasig na tagapag-alaga, tagapagtanggol, tagapagturo at tagahubog ng batang sa Jesus hanggang sa siya'y lumaki at may kakayahanang gampanan ang misyong tinanggap niya mula sa Ama. Ngayon din po ay World Day of Prayer for Consecrated Life. Idalangin natin ang lahat ng nagtalaga ng buong buhay sa paglilingkod sa Diyos bilang mga pari at religious brothers and sisters. Lumagunawa tayo sa kabanalan habang ginagampanan natin ang misyon na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang ihanda na ang sarili sa pagpapahayag ng mabuting balita ngayon. Nang dumating na ang araw ng paglilinis nila ayon sa batas ni Moises, dinala ang sanggol sa Jerusalem para iharap sa Panginoon, tulad ng nasusulat sa batas ng Panginoon. Lahat ng panganay na lalaki ay tuturing na banal para sa Panginoon. Ngayon, sa Jerusalem ay may isang taong nagngangalang Simeon. Totoong matuwid at makadiyos ang taong yon. Hinihintay niya ang pagpapaginhawa ng Panginoon sa Israel at sumasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinaalam naman sa kanya ng Espiritu Santo na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas ng Panginoon. Kaya pumunta siya ngayon sa templo sa pagtutulak ng Espiritu nang dalhin ng mga magulang ang batang si Jesus para tuparin ang kaugaliang naaayon sa batas tungkol sa kanya. May isa ring babaeng propeta, si Ana na anak ni Panuel na mula sa tribu ng Aser. Matandang-matanda na siya. Pagkaalis sa bahay ng kanyang ama, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa at nagbuhay byuda na siya at hindi na siya umaalis sa templo. Araw-gabi siyang sumasamba sa Diyos sa pag-aayuno at pananalangin. 84 na taon na siya. Sa pag-akit niya sa sandaling yun, nagpuri rin siya sa Diyos at nagpahayag tungkol sa bata sa lahat ng naghihintay sa katubusan ng Jerusalem. Nang matupad na ang lahat ng ayon sa batas ng Panginoon, umuwi sila sa kanilang bayan sa Nazaret, sa Galilea. Lumalaki at lumalakas ang bata. Napuspos siya ng karunungan at sumasa kanya ang kagandahang loob ng Diyos. Ngayon ay ang kapistahan ng pagdadala sa Panginoong Hesus sa templo. At kasabay nito ay ang pagdiriwang natin ng World Day of Prayer for the Consecrated Life. Sa taong 1997, sinimulan ito ni Pope John Paul II bilang panghihikayat sa lahat na ipagdasal ang mga taong tumutugon sa paanyaya ng Panginoon na italaga ang buong buhay ayon sa espiritualidad ng bawat kongregasyon at institusyon. Gayunpaman, hamon din ito sa lahat na italaga ang buhay sa Diyos, may asawa ka man o single. Sa ating mabuting balita, bilang magulang, isinakatuparan ni Jose at Maria ang utos ni Moises na ang bawat panganay na batang lalaki ay dadalhin sa templo upang ialay at italaga. Si Jesus ay ang tanda ng pagtatalaga. Siya ang natatanging anak ng Diyos na magsisilbing liwanag sa oras ng kadiliman at lakas sa oras ng kahinaan. Siya ang tinutukoy ng maraming mga propeta na Mesiyas. Naging saksi sa kaganapang ito sina Simeon at Ana. Sila ay tunay na naggalak, nagpasalamat at nagpuri sa Diyos. Mga kapanalig, tulad ni Maria at Jose, dalhin natin si Jesus sa sanlibutan. Huwag lang ituro kung sino si Jesus. Sa bawat salita at gawa, atin siyang ipadama, ipakita, iparinig, iparanas ang awa at pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan.
Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating panaligan, nananatiling matapat at hindi nagmamaliw magpakailanman.